Sa ulo ng mga balita, pataas ng pataas, presyo ng mga bilihin, alamin. Tuklasin mga nagagandang obra maestra ng ating mga national artists. Ipapakita. Tutukan, mga makukunin na pagdiriwang sa Pilipinas, ating bibisitahin. Ating alamin, mga pinagkukunan ng enerhiya sa bansa, ating siyasatin. Makisaya, Pinoy Henyo Festival Edition, magbibigay aliw sa atin. Live mula sa UCA News Center, ito po ang Sentro Balita. Kasama si Thomas Parungaw, Philip Toledo, at KCT Marana. Magandang araw, ako po si Thomas Parungaw. Ako naman po si Philip Toledo. Ako naman po si Casey Maranan, at ito ang Sentro Balita. Sa kabila ng habang ng ating pamahalaan, patuloy pa rin ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Tinutukan ni Ali Menhas ang galaw ng presyo mula sa palengke ng Parañaque. Ali, siyasatin mo. Maraming salamat, Thomas. Narito ako sa palengke ng Parañaque para alamin ang kasulukuyang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ate, magkano ang kilo ng kamatis ngayon? Hay nako, ang kilo ng kamatis ngayon ay umaabot na sa 45 hanggang 80 pesos per kilo. Ate, magkano po ang presyo ng bigas ngayon? Ang bigas ngayon ay nasa 51 hanggang 65 pesos per kilo na. Kuya, magkano ang kilo ng baboy ngayon? Nako, ang presyo ng baboy ngayon ay nasa 290 hanggang 370 pesos per kilo na. Dahil sa pataas na presyo ng ating mga bilihin, ang ating mga kababayan ay nahihirapan pagkasyahin ang kanilang budget sa pang-araw-araw. Ang hirap na mag-budget sa ngayon. Yung dating 300 pesos na budget sa isang araw na pagkain, kulang na sa ngayon. Nagtitipid-tipid muna kasi patas ng bilihin. Pero ang sweldo natin hindi naman tumataas. Ako po si Ali Menhas, nag-uulat po mula sa palengke ng Parañaque. Balik po sa studio. Maraming salamat, Ali. Mga obra ng ating mga national artists, ipapakita sa atin at tayo sasamahan ni Noel Damondon mula sa Cultural Center of the Philippines. Noel, siyasatin mo. Salamat, Philip. At narito tayo ngayon sa Cultural Center of the Philippines na pinamamahalaan ng ating National Commission for Culture and the Arts upang ipasilip sa atin ang ilang obra ng ating mga national artists. At kasama natin ngayon ay si Charlize Ibanez upang ipakita sa atin ang mga obrang ito. Miss Charlize? Ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo ang mga obra ng ating unang national artist for fine arts na si Fernando Amorsolo. Isa sa mga obra ni Fernando Amorsolo ay itong Dalagang Bukid, kung saan makikita natin ang larawan ng isang babae na nakasuot ng tradisyonal na baro at saya. Siya ay may hawak na palayok at tila nagpapahinga sa gitna ng ilalim ng puno. Ito namang obrang ito ay pinamagatang Afternoon Meal of the Rice Workers. Makikita natin dito ang isang pamilyang nagsasalo sa pananghalian habang nasa kanilang likuran ang ilang magsasaka ng palay. Karaniwan sa mga obra ni Amorsolo ay nagpapakita ng pang-araw-araw na buhay ng mga Filipino noon. At ngayon naman ay kasama natin si Nashville Valencio upang ipakita sa atin ang mga obra ng ating national artist for sculpture na si Guillermo Tolentino. Miss Nashville? Salamat, Noel. Si Guillermo Tolentino ay tanyag sa kanyang mga gawa. Isa na rito ang sikat na monument na ating makikita sa bungad ng UP Diliman, ang Oblations. Isa pang sikat na obra ng Tolentino ay ang monument ni Andres Bonifacio na makikita sa lungsod ng Caloocan. Si Guillermo Tolentino rin ang nagdisensyo ng selyo o seal ng Republika ng Pilipinas na ginagamit sa lahat ng opisyal na dokumento at mga tanggapan ng pamahalaan. Kasama natin si Princess Ting upang ipakita sa atin ang mga obrang gawa ni Leandro Locsin. Miss Princess? Salamat, Noel. Si Leandro Locsin ay ang ating national artist for architecture. Isa sa mga tanyag ng obra ni Locsin ay ito mismong gusali ng Cultural Center of the Philippines na kanyang dinisenyo noong 1960s. Sa panggusali na dinisenyo ni Locsin ay ang Philippine International Convention Center o PICC na makikita rin malapit dito sa CCP. Ito ay dinisenyo niya noong 1976
At nung ginanap ang Miss Universe sa Pilipinas noong 1974, ay dinisenyo ni Locsin ang Folk Arts Theater kung saan ginanap ang naturang patimpalak. Nakakabilib nga naman talaga ang mga obrang gawa ni Leandro Locsin. At yan po ang aking mga ulat mula rito sa CCP. Nagbabalita, Noel Dumondon. Balik nyo dyan sa studio. Ang Pilipinas ay kilala sa buong mundo para sa mga makukunin na pagdiriwang na ginaganap sa iba't ibang panig ng bansa sa buong taon. At may ulat hinggil dyan sina James, Gabriel at JB. Reporters, siyasatin nyo. Salamat, Casey. Narito ako ngayon sa Baguio City upang tuklasin at masaya at makulay na Palangbenga, ang Flower Festival ng Luzon. Makakasama natin ngayon araw ang ating tour guide na si Peter Jarandon. Ang Palangbenga ay isang taunang pagdiriwang na isinasagawa tuwing Pebrero sa buong Baguio City. Makulay na parada na kinapalooban ng mga floats na dinisenyohan sa pamamagitan ng iba't ibang bulaklak na makita sa Baguio at kalapit ng mga bayan nito. Ang salitang Palangbenga ay galing sa salitang kankanay na ibig sabihin, panahon ng pagsibol. Itinatampok din sa Palangbenga ang mga tradisyonal na sayaw at kasuotan ng ating mga kababayan sa Mountain Province. Narito naman ako sa Guimaras upang saksihan at patikman ang matamis at makulay na pagdiriwang ng Manggahan Festival. Ngayong araw makakasama natin ang ating tour guide na si Chloe Deando. Kilala ang Guimaras sa matamis itong mangga. Kaya naman tuwing buwan ng Mayo ay pinagdiriwang nila ang Manggahan Festival. Dati itong tumatakbo lamang sa loob ng isang linggo. Ngunit sa paglipas ng taon, ito ay naging isang buwang kaganapan puno ng mga aktibidad. Ang Manggahan Festival ay kinapapalooban ng trade and cultural show at patimpalak na Eat All You Can Mango. Sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito, ay mas nakilala ang export quality na mangga at iba pang produkto ng Guimaras. Narito naman ako sa Balayan, Batangas, lugar na kilala para sa kanilang katakam-takam at malutong na lechon. Makakasama natin ngayong araw ang tour guide na si Alan Salazar. Tuwing Hunyo ay ginaganap sa Balayan, Batangas ang Lechong Festival kung saan daan-daang mga lechon ang pinaparada na sinasabay ng basaan ng mga tao. Matapos ang makulay na parada, ay sabay-sabay na pagsasaluhan ng mga tao ang masarap at malasang mga lechong baboy. Talagang napakakulay ng kultura nating mga Filipino at ito ay patuloy na pinagyayaman at pinagdiriwang sa mga festivals na ito. Kaakibat ang suporta ng Department of Tourism upang ipakilala pa ito sa mundo. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat James, Gabriel at JB. Ang kasalukuyang energy mix ng Pilipinas ay nakatuon pa rin sa paggamit ng fossil fuel na may coal, natural gas at langis. 73.56% yan ang kabuuang pangangailangan ng kuryente ng bansa. Pero meron ding ilang alternative sources of energy na kunting-kunting ginagamit sa bansa at yan ang tinututukan ni na Mary, Vincent, Anika. Reporters, siyasatin ninyo. Salamat Thomas! Narito ako ngayon sa Angat Dam sa Bulacan upang alamin ang isa sa mga alternative na pinagkukunan ng enerhiya ng ating bansa. Kasama ko si Nisha Velasco upang ipaliwanag ito sa atin, ang pagbuo ng enerhiya galing sa lakas ng tubig. Salamat, Mary. Dito sa Angat Dam, makikita natin ang isa sa mga major hydropower facility sa bansa. Ang hydropower ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng renewable energy sa Pilipinas. May mga hydroelectric na planta rin tayo sa iba't ibang panig ng bansa na gumagamit ng lakas ng tubig upang lumikha ng kuryente. Ang hydropower ay bumubuo sa 11.8% ng energy produksyon sa Pilipinas. Narito naman po ako sa Leyte at kasama ko si Kate Parcenas upang ipaliwanag sa atin ang isa pang klase ng renewable energy source dito sa ating bansa, ang geothermal power na gumagamit ng lakas ng usok mula sa mga bulkan. Salamat, Vincent. Ang Pilipinas ay isa sa mga nangungunang producer ng geothermal power sa mundo dahil sa lokasyon natin sa kahabaan ng Ring of Fire Zone ng mga bulkang Pasipiko. Dito sa isa ng Leyte, nagsimula ang operasyon ng unang geothermal power plant, isang 3 megawatt wellhead unit noong Hulyo 1977. Ito ay nasundan ng pagbubukas ng isa pang geothermal power plant na gumawa naman ng 110 megawatts na kuryente sa Tiwi Field sa Albay noong 1979. Ang geothermal power ay bumubuo ng 17% ng energy production ng ating bansa.
Narito naman ako sa Ilocos Norte upang tuklasin ang isa pang renewable energy source ng Pilipinas, ang wind power. At kasama ko si Francis Parang upang ipaliwanag ito sa atin. Salamat, Anika. Ang Pilipinas ay kasalukuyang may ilang operating onshore wind farms na may kabuuang naka-install na kapasidad na 443 megawatts. Ang pinakamalaking onshore wind farm sa Pilipinas ay ang Burgos Wind Farm sa Ilocos Norte, na may kapasidad na 150 megawatts. Ang wind power production sa bansa ay bumubuo sa 5.4% ng kabuuang energy production ng bansa. At yan ang ilan sa mga renewable energy sources na ginagamit ngayon sa ating bansa. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Mary, Vincent, Anika. Ngayon naman ay sasamahan tayo ni Corbin na nakikisaya sa isang piyesta. Corbin, saan ang lokasyon mo? Magandang araw. Narito po ako sa Barangay Malinamnam. At ngayon po ay may isang palaro tayong matutunghayan na lalaghukan ng ating mga kabarangay ang paborito nating Pinoy henyo. Lugar ba to? Hindi. Pagdiriwang? Oo. Makulay? Oo. Mga bulaklak? Oo. Palagbenga? Pagdiriwang? Oo! Sa Pilipinas? Oo! Sa prutas? Oo! Sa Mindanao by 2? Oo! Ansones Festival? Tama! Pagdiriwang? Oo! Sa Pilipinas? Oo! Tungkol sa pagkain? Oo! Sa inumin? Pwede! Sa Batangas? Oo! Coffee Festival! Yahoo! Pagdiriwang? Oo! Sa Visayas? Sa Samar? Oo! Alimango Festival? At ayan po ang mga masaya at tagadugutom ng kaganapan dito sa Barangay Malinamnam. Ako po si Corbin. Balik tayo sa inyo diyan sa studio. At yan po ang mga kabuuan na nakalap naming mga balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan po ninyo kami muli sa aming pag-aatid ng mga mahalaga at totoong balita. At mga makukulay na kaganapan. Ako po si Casey Dimaranan. Ako naman po si Thomas Parungaw. At ako po si Philip Toledo. At laging tandaan, Wala sa kaliwa, wala sa kanan, kundi sa sentro. Sentro Balita.